For our scripture reading, responsive reading is of the New Bible, 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 13. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 13, responsively. Let men so count of us as of the ministers of Christ and stewards of the ministers of God. But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. Verse 7, For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Not if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hast not received it? For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Even unto this present hour both hunger and thirst, and are naked, and are balked, and have no certain dwelling place. Verse 13, Being defamed, we entreat, we are made as the filth of the world, and we are the offscouring of all things unto this day. Salamat sa mensahe sa awit. The call and we are called to love one another, to serve one another, to pray for one another, and to share the gospel. Mao kana siya ang calling sa Ginoo, and we are called to be faithful sa calling sa Ginoo sa matag usa. Kung sa man ang ato ang part, responsibility sa church, we are called to be faithful. And this is our sermon karong nabuntag in Matthew chapter 25, 14 to 30. Faithful with what God has entrusted. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo tungod kay karong adlaw. Niya kita karon do nga ipilang mga lugar do sa mga nasod. May mga kalamidad, no? Nagyatubang o experience. And palagi nag-pray sila man. And palagi nag-pray at pinagilini, ang pangalan sa Ginoo will be glorified. And tungkol kayo siya na ang nag-control sa tanan. Katuwa din dili kita maging kampante, no? Samtang
maayong pa ang panahon, samtang hayop pa, samtang wala pa yung nagkapaghinabo sa tulad ni maging magtinuman paging kita, no? Sa ito ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili na kita maglangan-langan sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili paulayan tanan. Repent. And yung panini sa Ginoo din sa Revelation, labi na sa church sa Ephesus, they left their first love. Okay? And kung nabati na ito, no? Nag-pray ko last week, no, sa mga sermon ngayon about spiritual apathy. Nagkabugnaw ka na sa imo nga pangalagan, and wala na gana, no? And pinagi sa pagangkog, pinagi sa tabang sa Ginoo, o kinisya ato ang itunad karon na ini sa Matthew chapter 25, 14-30. Faithful with what God has entrusted. Basahin niyo ako din sundalan sa inyong mga mata. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, which according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. Verse 18, but he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. And sino mag-bless siya ng ulo? Now, dili sa Matthew chapter 25, dili siya bago sa tuwa ng parable, sa kini nga common nga parable, pero isa ni siya sa great parables na mabasa nato sa Scripture. The parable of the talents. And makita nato dinhi ang usa ka tragedy nga dako kayo nga opportunity na wala niya di-grab, okay? Wala niya di-gamit para sa kayamayan sa Ginoo. Kabalo kita nga ang pulong sa Ginoo, ang Scripture nagtawag sa matag usa sa mga Kristohanon to make the most of spiritual opportunity. Samtang aduna pa kita'y higayon, samtang aduna pa kita'y kusog, na samtang na pa kita'y time, okay? Nga i-grab sa mga Kristohanon ang paghimo sa bulaton, ang pagpangalagad sa Ginoo. Gikan sa sinugdanan o hangtod sa katapusan, we are told upon to maximize our privileges. In Ecclesiastes, babasan ito, gilimay kita to cast our bread upon the waters, but we shall find it after many days. Buto sabot, ang ato ang paghago, ang ato ang pag-sacrifice, ang ato ang ihatag para sa bulaton sa Ginoo, it will be brought back. We better take advantage of every opportunity. Tungod kay nasay kita nga sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, walay sayang. Dili kita makaingon nga sayangan sa time kung gihatag sa sayangan sa busog na kung gihatag sa bulaton sa Ginoo, sayangan sa kwarta na kung gihatag. Kapag mo kung gihatag mo na hindi mo na para sa hindi na sayang. Napinulong ka din sa Proverbs 25, din siya, he who gathers in summer is a prudent son, but he who sleeps in harvest is a son who brings shame. Okay? Ito din yung Proverbs, samtang makaya ka nimo, magtigo, maghago,
You better harvest while there is a harvest to be had. In Psalm 95, hindi ang pulong sa Ginoo, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Now, praise the Lord, kung gusto na pag-emphasize is today, if you hear His voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day of at Massa in the wilderness. Today, dili tomorrow, dili sunod adlaw, dili sunod bulan. Kaya basig wala na. Karon, sa nadunggan ninyo ang pulong sa Ginoo, ang challenge, in the appointed time, the acceptable time, the opportune time, the privileged time. That's why Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in a favorable time I listen to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Ang kaluwasan, dili kita nga sa sunod. Umma lang, pastor, magdawat. Sunod, semana na lang po magdawat, sunod bulan. Ang pag-serve sa Ginoo mo yung kita nga. Dagan pa mag-time, sunod na lang po, sila nang sa. Dili na sa ito magpagamit ka ron. Igalan, wala ikaw kabalo kung sa may tabong sa imo ba. That's why, kabalo mo, last Sunday, di ba? Sa ito ang sermon. Katong mga tao na nag-serve dito sa temple. Katong mga tao na nagtrabaho dito sa tower. Wala kita sila kabalo, wala kita sila ilang last day. Ang mga tao dito sa Cebu, wala kituhan sa Baguio, sa Baha. Wala sila nag-expect ng ato kataas ang tubig. Ng ato na inatabo sa ilahan. That's why now, sa kitang mula pagkakasinita po, sa kitang napakitay kusog, sa kitang napakitay opportunity, himuon nato. Ang atong Ginoong Hesus nagtawag nato nga pagagamiton, pag-ayo ang matag higayon. Every opportunity to make the most of spiritual privilege and spiritual opportunity. Even si Jesus Christ in John chapter 12, so Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going, the unbelief of the people. While you have the light, believe in the light that you may become sons of light. When Jesus had said these things, He departed and hid Himself from them. The light ini, nag-refer kini kang Jesus Christ. Ingon siya mga disciples, samtang naat ako sa inyo kauban. Okay? Walk while you have the light. Now, mo siya ang challenge ninyo, no? The calling, ang tawag sa Ginoo sa tuwa to take advantage of spiritual opportunity. Unya na kung balik, pastor. No. Ayaw na unya. Ayaw na sunod adlaw. Now, today. Napakaligayon, di ba sa unya? Wala na kayo hawa. Wala kita kabalo kung usang may tabo niya. That's why ang pulong si Ginoo from Genesis to Revelation, nag-challenge, nagatawag sa mga Kristiyano today, now. Di mo na ito ang pinaka-the best. Okay? Now, dito sa Matthew chapter 25, kini nga passage is commonly called the parable of the talents. Okay? Now, ang passage, ang context ini has to do with the second coming of Jesus Christ. Pero makita na ito ang isa din ka servant na nasanya ang privilege, ang opportunity
naghatag sa Ginoo sa tuwa. And our Lord has been answering. Umutanaw ito kini ang context nini sa mga questions sa iyang mga disciples. Unsay questions sa iyang mga disciples? When is your coming? Kano sa ka mo balik? Kano sa imo nga pagbalik? Kano sa imo second coming? And in chapter 24, 5 times kini tubag. In verse 36, verse 42, verse 44, and 50. Now in chapter 25, verse 13. Ingon siya dinhi, no one knows the day nor the hour. Punta sa buting ni Jesus Christ niya, ang ako mapagbalik, ako ang second coming, wala ang padaya, even the Son of God. Now, dinhi, gusto ni Jesus Christ na masabtan sa iyang mga disciples ug sa ato ang usab ng mga Kristohanon that we need to be ready. Okay? Mangandan kita kay wala kita kabado kanus ang mubalik ang Ginoo. And we all need to be ready. Naggamit si Jesus Christ kung duwag ka parables in sa kini nga chapter. The parable of the virgin in verses 1 to 10 and 12, di ba? Kasama ito ang previous verses niya. Then in verses 14 to 30, si Jesus Christ, mauna kini siya ang the parable of the talents. Now, do ang iyang bini, ang buto ni Jesus Christ, na maging mag-andam kita, the parable of the virgins and the parable of the talents, aduna say kalainan, okay, sa matag usa. They are both parables about readiness. Nakainom mo din sa 10 virgins, no? 5 andam sila. They have 5 na sila'y dalang sugaw, kaya na sila'y hindi na suga, nagdala silang oil. Okay, mo siya ang ginagutang bakit silang suga. Ang 5, nagdala silang suga, pero wala silang nagdalang oil. While nagkataabot sila sa kang Jesus Christ, sa bridegroom, ang nakasunod kini ng 5, kinuman ready sila. Andam sila. Pero kini 5, wala sila nakasunod, kay bilig sila ready. Most of kini siya sa pag-abot ni Jesus Christ. Ang point ni Jesus Christ kini sa kini nga parable nga ang matag usa ang mga Kristohanon manganda kanunay. Kay wala kita kabado kanus mubalik ang Ginoo. Everyone was waiting, but only 5 of the 10 were ready to go to the wedding feast. The whole point of that parable was to talk about readiness, preparedness. Gina-emphasize niya ang waiting. Okay? It is an attitude. Nakala kitang nagalong, bitaw ka, nga nasa mo muna sa pasungkasin nga ang Ginoo mubalik na siya. Now, the parable of the talents is not an emphasis on waiting. Okay? Ang kini parable of the virgins, in-emphasize niya ang waiting. Ang parable of the talents, dili. Kung sa iya in-emphasize, working. Both dapat balance. Nagahulat ka o nagatrabaho. Mo ni sini ang pasabot nini at Jesus Christ. While we are waiting and while we are looking and while we are watching, we are to be serving. Dili siya butot-butot nga dili ka na magtrabaho, dili ka na magsuroy-suroy, dili ka na to enjoy ang ato ang life ng kalibutan. No. Kaya ibig sa mga trabaho, asa man ka ginabutan sa Ginoo, sa school, pwede ka makaserve siya. Amen? Dili ang pagpangalaga sa Ginoo, pag-serve sa Ginoo, wala sa church. Sa gawas.
Asa kaibutang ginabutang sa Ginoo. Say ngayon kita nga ay salamat na kapangalagad ko sa Ginoo nga Domingo. Oo. Ang pagpangalagad sa Ginoo every day, Monday to Saturday. Asa ka ginabutang sa Ginoo. Diha sa imuha nga office nagahimo kag discipleship, nag-share ka sa gospel. That is serving the Lord. Mo kini siya ang good pasabuton niya i-emphasize sa kini nga parable of the talents. Okay? And nag-provide siya sa tuwa a masterful balance of living in anticipation of the second coming. Wala kita kinabuhi, nag-paabot, nag-anticipate sa second coming ni Jesus Christ like virgins or sa sa kining parables. Okay? Na wala sila ready. Ayun igala mo kini siya ang challenge. Okay? Nga nga itong kinabuhi, maging balance sa ito ang pagpangalagyan sa Ginoo. Now, kini nga passage, kini nga parable, nagayos kini siya about stewardship. While nagpaabot kita, while nag-prepare kita, while ready kita sa pagpangalagyan sa Ginoo, ang Ginoo na siya i-trust sa iyo. While nagpaabot kita sa iyang pagbalik, ang Ginoo na siya tagsa-tagsa naghihatag i-trust sa mga Kristohanon. And mo ka na siyang gusto sa Ginoo nga himukon nato. And kung ato ang manutis ni the servants were entrusted by their master with specific number of talents. Now, the word entrusted is a word that is related to the idea of stewardship. Okay? Now, this parable reminds us that everything we have, time, abilities, opportunities, wealth, belongs to God. Wala kita ikakong nangko, higala, hindi ka kalimutan. We are not owners. We are what? Stewards. Gikan sa kinagamyan o kinadaktan na naa sa tuwa. Dili kita makaingon nga ako aning hinabuan. Ako ani siya. We are only stewards. Okay? Hindi nga mga utang. And one day, someday, ang atong master will return and ask unsa ang imong gihimo sa akong gihatag sa imo. Talent, skill, wealth, mga pangutanan, ginumutanan, ginumutanan sa tuwa. Unsa ang imong gihimo sa akong gihatag sa imo. Therefore, every believer is called to do their best for God. Okay? Now, the word stewardship means the careful and responsible management of something entrusted to one's care. Okay? At timanon nato, no, kung saan ang gihatag sa Ginoo sa imuha. And mo ka na siya ang challenge ka nato karon nga kabuntag. No, ang proposition mo siya that every believer is called to do their best for God. While nagapaabot kita sa pagbalik ni Jesus Christ, and I hope nga ready kita. Now, dili lang kaya hinataman, kundi himuon nato ang pinaka-the best for God's glory. Okay? Now, adunay
from this parable, we'll learn 4 powerful, okay, why we must do our best to use what God has given us. Okay, nga naman, why we must do our best to use what God has given us. Number 1 na principle na makita natin din. First, because God has entrusted to us His possessions. Okay? The first reason why we must do our best to use what God has given us, because God has entrusted to us His possessions in verses 14 to 15. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. Now, sa kini nga parable, makita nato the talents entrusted, gitugyan to the servants. Tungod kay ang iyang master adunay lakaw. Okay? Now, kini nga tao nag-represent kini kang Jesus Christ who left for heaven. And now, nagalingkod dito sa iyang trono sa tuo nga bahin sa Ginoo. And the word property can be translated possessions. Ang tag-iya mao ang Ginoo. Now, in verse 15, the word used, ikamit ini is talents. And wala kini nag-refer sa kini kwarta or coin. Nag-refer kini siya sa measurement or sa kabukaton. Sa usa ka silver. Sa uban ng mga scholars nagasulti nga ang kabukaton ni naa sa 70 to 80 pounds, which cost 20 years of wage. Okay? Now, kini nga parable, kini nga talents, nag-represent kini siya sa natural gift or abilities. Or some believe that they represent opportunities. Now, usa lang kabutan na sure gidini nga gi-entrust kini siya sa iyang servant. Gi-entrust kini siya sa atua. And the talent represents the Lord's possessions nga gitugyan sa iyang mga servants. Okay? And ang mga servants begin, ang uban ng mga scholar nagasulti na nag-represent kini sa mga professing Christians to whom the Lord entrusted His possessions while He was away. Now, unsa na itong ma-learn din sa kini nga parable, sa kini nga point. When the Lord left for heaven, He entrusted to us His possessions. Yatagan kita niya o bahin. Yatagan kita niya o possession. Ang Ginoo na sa langit kanon. Okay? Jesus Christ may balik dito sa langit. And while He is away, He has entrusted to us what belongs to Him. Kung tungod kay kining mga butang, iyahamang kinisya. We can say that anything that the Lord has given us is something that He has entrusted to us. Makaingon ka sa uban, makaingon sa iwa, nga kinigi, i-trust ng bigyan sa Ginoo sa buwan. Yatag ng Ginoo, pinayanan ng dito sa Ginoo, ni ini tanan. Therefore, we are stewards of what we have now. Kung saan naasin mo karon, gamay man na siya o dakong steward kita niya na. Kung sa man kini nga mga butang na naasin mo karon. Okay? We are stewards of everything that God has given us. Yatagan kita niya ang responsibility. Okay? And mao ka na siya na
sama sa usa ka kabutang no ang Ginoo naghatag sa imo og abang. Unya gihatag sa imo na Ginoo ang pili ka na siya. Gamitan ka na siya para sa kahimayaan sa Ginoo. Okay? Now, in application mo siya. Ang pangutana, what has God entrusted to you? Kung saan mo siya? Skills, family, influence, opportunities. Na-answer mo ang karoon? Second, are you using them for His glory or for your own comfort? Asa niyo ginagamit? Okay? And bawkin siya. We must do our best because we are managing what belongs to God. Ang problema diya kung dinili mo ang puno nga sa Ginoo ka na siya. Ang problema din na kung ang puno nato nga tuwa. Over time, sa Ginoo ka na siya. Ang ato ang skill sa Ginoo ka na siya. Even ang ato ang position. Gitugyan ka na siya sa Ginoo. Second, why we must do our best to use what God has given us? Ikaduha, because God trusts us to use them wisely. Okay? Because God trusts us to use them wisely. In verse 15, to one have 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then they went away. Now, higala, gibilin sa Ginoo kana siya. Now, kung tanaw ito, kining nga parable, ang iyang nga master, kabalo siya kung kinsa iyang mga servant. Kabalo siya, nga mulakaw siya og layo. Okay? Kabalo siya, nga dugay ang iyang nga pagbalik. That's why, iyang gi-entrust sa iyang servant. Ug kabalo siya na ang iyang servant gamiton nila ang iyang gibilin, ang iyang gi-entrust nga maayo wisely. Ug mausab kini siya sa atuang. Okay? The entrusting of the talents of the servant was an indication of the master's trust or confidence in them. Kung wala kay salig, siguro iya ka master, kabalo mo. Diba? Kung wala kay salig sa usa ka tao, mumubilin ka siya o something importante sa inyo. Okay? Asa rin mubilin? Sa mga tao na kasaligan. Ug mausab kini siya sa Ginoo. Now, kung tanaw nato nini, the master distributed according to their ability. Na lima, na itulo, na isa, na naman. But pasabot, He knew them personally. Nga nung lima ang iyang gihatag sa isa, tugod kabalo siya, nakabalo siya mo gamit nini, kabalo siya mo budget nini, kabalo siya kung saan niya sa paggamit. Nga nung isa lang, ang isa lang ang gihatag sa isa, tugod kabalo siya, nakinig siya, morogit ang iyang makaya. Nag-istoryahan niya kami ni Pastor Julius o ni Pastor Arvin. Pantod na istorya, imun siya, ni Pastor Julius, siya, hapit lang sa akong mag-ibig tayo niyo ba? Kamay na lang ito, pilang lang kauras. Kaya hindi na niya na yuta, palit sila 3.something million. Sa iti na ganyan siya, iti na sila magsuot o kaya na yung mga bahay na pa niya yung suot. Yung kamay na yun ang kulang ka, hindi na rin ako ba? Pero pag-abot ito, ilang na oras ni pag-out ang bayo. Kung wala na tayo. Grabe ka na pa niya, disappointed kayo siya. Kung kinakaplano lang tanan,
Ilang yun siya tanan bugda, bisa maggasto na siya 100,000. Niya ang problema kay diha siya silingan na, dahil kanang siya na gi-offeran siya ang Montero. Pila to sharp na Montero niya magpa-wash over. Ikurahan ka lang ba? Wash over lang mo, kaya mo pinakusan daw 8,000. Grabe. Kasi surahanin niya siya na bantugra na wala ang tubod sa Ginoo kapag milyonaryo ka. Tungkol ka niya yung palingkod ng sasakyanan daan. Montero na mo sa tunga model, tunga Montero. Dapat ang ipangayo mo sa Ginoo BYD. No? Nawa, nanay na ni Sir Al, no? Salamat sa Ginoo kung kinakaabot sila. Ito nga kung dito dyan sa Argentina mo, dahil nawala ito kung sino magdulunaryo na ito dahil maura mo din na yung sakyanan yung paliton, karaan hindi yung kwarta, hindi yung paliton ng sakyanan sa nangamudin ay gora na sa maintenance na yung nabili nga kwarta. Now, igala ko ang Ginoo kabalo siya mungkin saya natagan ng milyon. Amen? Siguro contractor siguro. Kabalo siya, kinsa ang iyahang saligan ng mga Kristohano. And bao kini siya din ang tutanato ang point ini nga mabasa nato ini na ay lima, na ay dua, na ay tulo. God doesn't give everyone the same. Ang simbahan ito sa simbahan, hindi simbahan. Okay? But He gives each person what they can handle. Siguro kung tagaan ka kwarta sa Ginoo ay ito kung nakakano din sa simbahan. That's why wala i-allow sa Ginoo para makasimba ka sa iya. This shows God's confidence in you. He believes you can handle what He has given. Okay? Ganun, may mga Kristohanon nga gisaligan sa Ginoo ingani kadaghan. Okay? Daghan or kining ang iyang talent, iyang skill, ang iyang wealth, ang iyang posisyon. Kaya ang Ginoo kabalo siya na maayo kini siya muhandle. Okay? Kabalo siya kung unsa ang iyang capacity sa paghimo ini. By entrusting to us His position, it shows God's confidence in us. Yatag ka na sa Ginoo simuha, kung pasabot ang Ginoo na salig sa imo. As God's steward, whatever God has entrusted to us is an indication that He considers us trustworthy. And 16 to 17, considering he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had 2 talents made 2 talents more. Now, din klaro tayo nga ang iyang servant nasabtan nila that they were responsible and accountable for the talents given to them. O ang plano sa Ginoo, ang kabuton sa Ginoo na kini nga talent ilang kalambuon. Okay? So, unsa man ang gintrust sa tuwa, unsa man ang gitugyan sa tuwa, we have the responsibility to use them in the proper and productive way. Talents and gift. Our task is to use them to serve others. Time, Ephesians 4:16 nga Apostle Paul, our task is to make the most out of it. Air, water, nature, etc. Our task is to take care and preserve them. Gospel, our task is to share. Kabalo mo ang mga kalamidad gano'n nga panahon na nakita dito sa Cebu, grabe na sa siyudad, sa mga urbanized na lugar, mga kahoy, mga patay na mga sanga, mga kahoy, asa kagigikan sa bukid.
Kung sa ganun sa hinungdan nini, wala yan man sa tao ang nature. Kung naani sa tao ang ihipong nila. Gospel, our task is to share it. Okay? Ng application of mission. Don't compare yourself with others. You may have one talent, another may have 5. Both matter to God. Okay? Don't compare yourself with others. You may have one talent, another may have 5. Both matters to God. Now, what matters is not how much you have, but how faithful you are with it. Faithfulness, tigal. Gamay man ang siyang napuor, gamay daghan faithfulness. O ka nang siyang nagamatter sa tubangan sa Ginoo. Number 2. And thus, we must do our best because God has trusted us personally and purposefully. Number 3, why we must do our best to use what God has given us? Because God expects us to use them wisely. Okay? In verse 24, he also had received the one that talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you scattered no seed. Now, una nga makita natin din the wicked servant in verses 24 to 28. Now, ang iyang action din in verse 24 at 25, ano siya? So I was afraid and went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. Now, sa kini nga case, no? Kini nga servant, yatagan siya isa. Gintrust siya. Ang problema mo, kini siya ang iyang action. He failed to do what was expected to him. Dili ka na mo ang expect sa Ginoo sa iya, kaya lang itaguan. Now, ang iya nga alibay, in verse 24, ingon sa dini, he also had received the one talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid. Mao kini iya nga alibay, no? Sa iya nga Master, i-justify niya ang iyang failure. And sa iya nga ang master then in verse 26, but his master answered him, you wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed. Now dinhi makita nato nga gitawag siya nga wicked and slothful. Wicked because of his attitude with his master. Kinsa iyang gi-blame? Sa iyang failure, dili iyang kaugalingon, iyang master, ang iyang nag-blame. Ingon sa dinhi, kabalo ko kung unsa ikaw. Ingon sa dinhi, sa verse 24, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. I-justify niya ang iyang failure na wala niya gigamit wisely ang kining iyang talent, iyang ibasol ang iyang master sa iyang failure. Sometimes mao kini ang kinaiya sa tao, di ba? Ang atong mga failure sometimes atong ginabasol sa uban ng mga tao. Tungod sa imo, tungod ikaw, kung ano man gud ang gihimo. Even dito sa Garden of Eden, lalaki ibaso ng ubay, ang ubay ibaso niya ang bitin. Ay nito ang bitin, isa yan ibaso. Kung dinabasan mo, ay ibaso ng bitin. Okay? Ayun nga, kiningat-kiniya sometimes mo, kiniyang na sa mga Pinoy. Okay? Now, the biggest mistake that the steward can commit is the failure
to use what is entrusted to him properly and productively. Now the good servant, unsay gingon dinhi in verse 16 to 17, he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. He also, he who had 2 talents, made 2 talents more. So sayang gihimo, gigamit niya wisely ang iya nga talent nga gihatag sa Ginoo siya. The servants did not waste any time. Wala na gisayangan. Kabalo siya nga ang iya nga master, milakaw, kabalo siya ang iya nga master, wala. Ug gi-entrust siya, ayan, gihimo niya, gigamit niya wisely ang talent nga iyang gihatag sa Ginoo sa iya. So the servants became productive or fruitful in their efforts. Ang resulta in verse 21 and 23, his master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." In verse 23, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Kung nakahinumdum mo sa atong sermon during sa millennium, kung unsa ka faithful karon, okay? Yatagan ka din, disaligan ka sa Ginoo ug makabutang karon, skill, talent karon. Gigamit nimo para sa kumayaan sa Ginoo. Wala nimo sayangi ang time. Kaya ang responsibility pagsulod nato sa millennium, sa millennial kingdom, dublihon pa ka na siya sa inyo. Gusto ba kita na mag-memorize kita kang Jesus Christ naman sa 1,000 years na nakakay responsibility kung kay faithful ka karon? Makaingon ang Ginoo, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." O ngayon na nag-look forward kita ni nga kinipag-reward sa Ginoo sa tuwa. That's why sa atong scripture reading again is in 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ingon niya pulong sige, "Moreover, it is required of stewards that they be found faithful." A faithful steward is one who uses what the Lord has entrusted without delay and without waste. Now, makita natin din ang servant na nakadawat ng 5 to gigidubli sa iyang master. They were active and productive. But the one with 1 talent, gitaguan niya. He was called wicked and lazy. So, mao kini siya ang application na to. God expects faithfulness and fruitfulness, not excuses. Kasi daghan kaya kita mga reason. Diba? Dahil kita mga rason, akong rason lang, daghan kaya kita. Muna nga, kaya kita kung may gusto na ay paraan, wala? Kung ayaw, may mga dahilan. That is true. Ang Ginoo, nag-expect siya sa matag sa na maging faithful at maging fruitful, not excuses. Lord, dahil ang paminaw, Lord, bakit siya, kulang ko, wala kong sakyanan, wala init kayo, wala kong pamasahin. Kaya kita mga excuse, latilan ka hindi nato gusto. Okay? Kung hindi kita gusto, dahil kita mga excuses. Tigala, be faithful and be fruitful sa pagpangalangan sa Ginoo. Number 4 and last, why we must do our best to use what God has given us? Number 1, because God has entrusted to us His possession. Second,
because God trusts us to use them wisely. And number 3, because God expects us to use them productively. And number 4, because God will hold us accountable for how we use them. Okay, because God will hold us accountable for how we use them. Okay? We can see its seriousness in its accountability. In verse 19, now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Okay? Yabot na niya na, Master, at doon iwa ka-result, contrast result na makita natin din. First, for the faithful servant, God's commendation. Ang ato nga mabasa din, well done, thou good and faithful servant. Okay? For the failing servants, God's condemnation. Kasi ginoo din sa Ginoo. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness, to the place where will be weeping, gnashing of teeth. Okay? To be entrusted with God's possession is a serious matter. Dili na ito sa musikan, dili na ito sa yangan ni Gana. Because it requires accountability. Much is given, much is required. Igalang, ayong na atong pamalandungan ang atong kaugalingan. Wala ba na sayang? Wala ba na sayang? Ang gitugyan sa Ginoo sa imuha o sa tuwa, nagamit pa kini nato faithfully, fruitfully, para sa iyang kimayan. Timanan nato in 2 Corinthians 5:10 and for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Kung kini siya nga ito nga, kuno na akong maayo. Pabutang tayo, wato ba kita sa judgment? Sige. Ayok na ready kita. Karena kita excited na kang ang wato bang or basi pangulaw ka kay na evaluate nato ang pagpapalingon na dili maayo ang ato nga pagpangalaga sa Dios. We must do our best because one day the master will return and call us to account. Why we must do our best to use what God has given us? Because God has entrusted to us His position. Second, because God trusts us to use them wisely. Because God expects us to use them productively. And number 4, because God will hold us accountable for how we use them. Ingon pa ni C.T. Studd once, ingon siya, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Ang challenge mo kinigana, kung ngayon nga magapabilin kini siya sa atong kasing-kasing. May we be found faithful and truthful when the Master returns. Ang Ginoo magapadalangin sa tuwa, and ayok na kita sa pagkain bukas sa pagkain. Ang grasya sa Panginoon Kristo ng pag-iambit sa balay ng Espiritu mo tauban ka na tanan hangtod sa kakturan. Amen. Now